Blessed Thursday evening, Team Focus! Yes. Yeah, magandang gabi muli sa inyo lahat. And once again, Yes. we are back sa ating programang Staying Alive. The question is, are you still alive? Yeah, magandang Sobrang alive natin yun. Hala! Yes, magandang mapunasan ng lens ng camera. Anyways, again, ay magandang gabi muli sa inyo lahat, sa ating viewers sa Facebook Live and to our viewers na nasa Google Meet, ng mga stations, sa mga young people dyan, sa lahat ng grupo ng Team Focus, and of course to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in as we have this program na muli na naman magpapalago sa bawat isang buhay ng bawat Kristiyanong kabataan, lalong-lalo na if you're a part of the CSI family. Yeah, magandang tanghali sa inyo lahat. Shout out sa aking birthday boy na si Uy. Dan Hill. Happy birthday, Dan Hill. Yes. And binabati ko rin si Isaac. Hayopit. Of course, si Ma'am Yang. Hello, babe. magkasabay talaga. Kailangan talaga Oh, magkasabay. yun yung dati. Ayupet. Hayopit, si Isaac yun. Yan. Sige, Yeah, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin yung sumusubaybay at sa lahat ng mga nag-tune in sa ating Google Meet and live streaming. A blessed Thursday Staying Alive evening sa inyong lahat. Sir Dominic. Yeah, magandang gabi sa inyo lahat, Team Focus, and of course, sa grupo ko, Trusted Timothy. Magandang gabi sa inyo. I hope kayo excited. Maganda. Ito na yung huling Thursday. Pambihira. Huling Thursday na to? Di pa. Di pa ba? Kamali ka. Isa prank. Lima. It's a Meron prank. pang isa. Sorry. Limang Huwebes. Mali yung inanda ko. Yan. Magla-last Sunday tayo. Maglalas Hindi pa. kasi magla-last Sunday, kaya akala mo. Maglalas Okay. 30 ang ano. 30 ang ating last Thursday. Yan. Okay, binabati ko pa rin ang grupo ko, Trusted Timothy. And of course, yung mga young people dyan. Hindi, wag mong batiin pang last Thursday yun eh. Yung bati mo na yun eh. Shoutout sa inyo dyan sa Team Pag-asa. Shoutout sa inyo. Yes. And Kumakain ba tayo mga ito? yes, di pa tapos yung mga yan. Di pa tapos yan. Kumakain pa yun. And binabati ko rin pala, happy birthday, sir. Kung sa'yo, birthday ni Dan Hill, birthday din po ni Ma'am Idina Lorzano. And Yeah, Mista yeah. mo. Yes, Mista. Ngayon. Yan, happy birthday sa Nay. I hope kayo po ay nag-enjoy sa inyo pong araw. Yan. Yan. So, Happy ayun. birthday. Kung sa'yo, happy birthday ni Daniel. Sa'yo, happy birthday ni Ma'am Edina. Happy birthday sa kanilang dalawa. Yan ang aking batid na English. pagbati sa inyo. Yes. Happy birthday of you two. Hindi to them both, talagang of them too. Happy birthday for the record. Yan. Maganda. Yan. Kaya keep tuning in, Team Focus. And I'm sure that you will be blessed sa ating Yes. pag-uusapan. At ngayon pa lang, bago tayo magtuloy-tuloy, alamin nyo na if the force is still with you. And since we are looking for the force, kung talagang nasa inyo pang ang force ng isang tamang totoong Kristiyanong kabataan, ay recap muna tayo sa mga nakaraan natin. Okay, let's have a recap na ating napag-usapan last week. Okay, Team Focus, pinag-usapan natin. Kasama ko pala, shoutout din pala kay Sir RG. Thank you po sa inyo pong last week. But pinag-usapan natin last week, Team Focus, marami na... Talaga naalala ko, masingit ko lang pala. Naalala Yes, sir. ko, di ba? Naka-join ako dun eh. Yes, sir. So kaya nga magsasalita kayo sa atin, yung hindi naka-join dun. Sige, go. Parang alam ko lang kung sino yun. Anyway, ito yung pinag-usapan natin, okay? Team Focus, marami sa atin kaya tayo napapagod, marami sa atin nagsasawa, at marami sa atin ay hindi consistent pagdating sa ating Kristiyanong buhay dahil marami sa atin, di ba, tulad ng sinabi ni Sir Jow, tinatrato natin na yung ministry ay para lamang accessory. Yan, Team Focus, tandaan nyo yan. At isa pa dyan, pinag-usapan natin last week, marami sa atin Team Focus, dahil sa feeling natin we are so busy pagdating sa gawain ng Panginoon nang hindi natin namamalayan, hindi na natin kilala or hindi na natin alam yung force na nagmumove sa atin. Di ba sabi, may the force be with you. Pero marami sa atin, Team Focus, ang hindi na alam kung ano yung force na gumagalaw sa atin. Kaya ito, sinabi rin pala ni Sir RJ last week na hindi natin namamalayan, Team Focus, although we say that we do it for the glory of God, pero hindi natin namamalayan, ang nag-glorify na pala yung sarili na natin. Yung sarili na natin, yung mundo, yung diablo, or yung flesh
So ano na nangyayari? Hindi na yung force na galing sa Panginoon. Hindi na yung power of His might ang nagmumove sa atin. Ang nagmumove na sa atin, it's the carnality. O kaya yung diablo na team focus. Yan yung napag-usapan natin last week. And then may binanggit din si Sir RG last week, yung word na temptation. Di ba? Marami sa ating team focus nalilihis sa tamang landas. Bakit? Although we are busy sa gawain ng Panginoon, marami tayong involvement pagdating sa church, sa mga ministry dito sa ating bahay-sambahan. Pero ang nangyayari sa atin, pag isang temp lang, parang isang sit-sit lang sa atin ng diablo, madali tayo makuha. Bakit? Bumalik tayo dun ulit sa unang part ng episode natin last week dahil hindi natin kinikilala kung sino yung force or kung ano yung force na nagmumove sa atin. Instead na yung ability ng Diyos ang mamutawi sa atin, ibang ability na yung nagmumove sa atin. Kaya yan, Sir Jow, Sir Maki, yan po yung short recap ng napag-usapan natin last week. Pahabain natin yan. Yan, Sir. Sir Maki. Hapon pa tong microphone na to. Yan. Gagawin? Alright, alam nyo, maganda po yung ating pinag-uusapan dito. Talagang nung nakaraan kasi medyo hindi ako naka-join sa inyo nung kasi mahina yung signal ko. Ayun ang signal din, Sir. Yan. Well, anyways, alam nyo ba, Team Focus, napakaganda nito ang ating pag-uusapan. And maganda yung sinabi ni Sir Dominic kanina at saka ni Sir, nung nakaraan ni Sir Dominic at ni Sir RG. Pinag-usapan ninyo, Team Focus, isa sa mga laging nangyayari sa buhay ng maraming kabataan ngayon, especially the teenagers, yan. Especially sa teenagers, ito yung tinatawag nating pananawa. Diba? Kaya nga dito, sa ating pinag-uusapang programang May the Force be with you, nakalagay dyan yung ating key verse. Na ang sabi dyan ng Bible is in Ephesians chapter number 6, in verse number 10 down to verse number 11, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Now, alam nyo ba, Team Focus, napakahalaga nito sapagkat dito nyo makikita, ito sa ating pag-uusapan ngayon na topic, dito nyo makikita yung nagagawa ng force, Sir Dom, Sir Jow, no? Yes, Dito nyo makikita, Team Focus, yung nagagawa at halaga ng force. Kasi, force it has always something to do with with the tinatawag nating momentum. Yan, yan ang tatandaan ninyo kung kayo ay nagsusulat, Team Focus, no? Ilagay nyo yan. Isa sa mga nagagawa ng force is what we call momentum. Di ba? Kapag definition din si yes, Sir Joey. yeah, kapag nandoon ka ikaw ay nagpasakop sa force, hindi pwede na mawawalan ka ng momentum. Amen. Kumbaga, yan ay mailalagay natin sa isa pang salita na drive. Di ba? Nandiyan yung drive mo, nandiyan yung tinatawag nating pagpupursigi mo to accomplish one thing sa buhay mo. Bakit? Because you have the force. Now, eto yan, Team Focus, mahalaga na siyasatin ninyo sa isip ninyo ngayon kung anong klaseng momentum meron kayo. Di ba? Alam nyo, katulad nung binanggit ni Sir Dominic kanina as way of recapping previous episode ng ating programang Staying Alive, kung bakit ang salitang pananawa ay pumapasok sa maraming bokabularyo ng maraming kabataan ngayon, Sir Dom, it's because lack of momentum. Isa sa mga one thing that will push you to do more sa Diyos, young people, tandaan nyo, is your momentum. At napakahalaga, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, iba kapag mali rin ang pinagkuhanan mo ng momentum. Kasi take note of this, Team Focus, young people, makinig kayo na maigi. Kapag mali ang momentum mo, hindi yan totoong momentum. Kasi kung talagang may totoong momentum ka, hindi papasok sa bokabularyo mo ang salitang pananawa. Yes. Kaya nga katulad dito sa ating talatang binasa, be strong in the Lord and in the power of His might. For the previous, I think, bago yung episode na kayong dalawa ni Sir RG, yan yung tinalakay sa atin ni Sir Jow.
Yan yung pinag-usapan natin. In the power of His might, in His momentum, in His force talaga. Sa mismong force ng Diyos ka dapat kukuha ng momentum. Yeah. Bakit? Kasi diyan mo makikita yung tunay na pag-drive sa'yo. Yung word na ginamit ni Sir Joe dun is the ability Yes. of God. Yan. The ability. Kasi yan yung pinaka mag-ano sa iyo magdidikta yan yung magpupush sa to have that drive na magpatuloy ka. Kasi ito yan Kasi young people, kung tama ang momentum mo, hindi ka magsasawa 'Di ba? Hindi ka magsasawa. Kaya nga itong push ngayon, itong force na ibinigay sa iyo ng Diyos, Team Focus, makinig kayo na maigi. This is now the time na kung saan nabibigyan ka ng tamang momentum sa buhay mo. Amen. Kaya nga That's right. hindi mo pwedeng putulin 'to Yeah. Kasi 'di ba, meron yata, alam naman natin yung kasabihan na pag pinutol mo ang momentum, talagang kumbaga ito yung sa ating mga naglalaro, ito yung kainitan ng laban. Tsaka mas mapapagod ka. Yes, mas mapapagod ka. Sinabi mo agad. Mas mapapagod ka kapag pinutol mo yung momentum Doon papasok yung pananawa. Kaya nagsasawa ka kasi ito yan. Kaya nga ang sabi dito ng Bible sa ating talatang binasa, be strong in the Lord and in the power of His might. What is the next verse? Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Now, yung force na ibibigay sa iyo ng Diyos, that will give you the strength, that will give you the momentum na ngayon na mas lalo ka pang maging equipped sa pakikipagbuno mo sa mundo na ito. Yeah. Kaya nga kailangan mo put on, the commandment to us is to put on the whole armor of God. Bakit? Yan yung armor ng Diyos na yan. Yung armor na ibinigay sa iyo ng Diyos, yan ngayon yung magsisilbing momentum mo for you to stand against the wiles of the devil. Bakit? That's right. Kasi yung momentum na meron ka, ito tandaan nyo, take note of this, Team Focus, yung momentum na ibibigay sa'yo ng Diyos, yan yung sinasabi na kahit anong season, sa kolokal na pananalita, palag-palag yan. Di ba? Yan, tinan nyo, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. May mga momentum na naglalast. Ibig sabihin, nawawala. Di ba, Sir Jao? May mga momentum na naglalast. Yeah. Pero ang hindi, ito yung loophole na dapat ninyo makita doon. Actually, walang momentum na natatapos. Yeah. Kaya nga, given the fact that it's a word, momentum. Yes, sir. Di ba? Yeah. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan yung pinakaano niya. Tuloy-tuloy yan. Walang momentum na nagtatapos. Na bakit nagtatapos? Kasi tinatapos. Nakuha ninyo, Team Focus? Kasi tinatapos. Yan ang pagkakamali ng maraming young people ngayon. Kaya nga, ang sabi ng Bible, for you to be able to stand, keep the momentum. Ngayon, nandiyan ka na, you are strong in the Lord and in the power of His might. It doesn't stop there. Keep the momentum going. Anong gagawin mo? Put on the whole armor of God. Yes. That's the momentum. Huwag mo Yep. puputulin lang doon. Hindi ka lang basta matatapos dapat sa maging malakas ka sa Diyos. Kasi ang Diablo wise, tandaan ninyo. 'Di ba? Kaya nga sa Bible, Sir Joe, 'di ba? Merong verse na nagsasabing, mag-ingat ka kasi pwede kang bumagsak ayon sa iyong kasigasigan. Yes, Amen. that's right. Kaya Amen. nga, the momentum should keep going. Anong kasunod? Put on the whole armor of God. That's right. Maraming young people, ito ang pagkakamali. Pinuputol yung momentum Yeah. Because they thought, na alam ko na banggit mo to, Sir Joe they thought na okay na sila because, nandiyan dyan yung aking magulang sa church. Naalala mo to, Sir Joe? Yeah. Yung binanggit mo ito dito sa ating programa or one of your preaching. They thought that your parents is active, okay ka. Nasa simbahan ka, not to brag, pero nasa simbahan ka ng punong-puno ng programa para sa'yo at meron kang isang pastor na may puso para sa'yo. Meron ka pang area leader. Yeah. Hindi din doon nagtatapos. Meron ka pang group leader. Yeah. You see, meron kang ganyan. But, sila yon. How about kung ikaw? Yeah. Diba? Ngayon, nandun ka sa momentum na yun Malakas ka, sila nakakatulong sa'yo para lumakas ka sa Panginoon. Pero ikaw mismo, you should take action by keeping the force going with you. Yeah. Sa anong pamamaraan? To keep the momentum going.
Put on the whole armor. Kasi, darating ang oras, lalabas ka ng bahay, hindi mo kasama yung parents mong active sa church. Pupunta ka sa isang lugar, wala ka sa simbahan na active sa'yo. Wala kang maririnig na preaching sa pastor na may puso sa'yo. Wala kang area leader na magre-remind sa'yo kapag pumunta ka into some places. But, if you are going to keep the momentum going by you applying the force na naitinanim sa'yo, the result is magiging maayos ka. Magandang gabi po, Pastor Ed. Pastor Ed. Magandang gabi po, Pastor Ed. Yan yung nagagawa ng force. Kaya nga, may the force be with you. Yeah. Because the force will give you the drive. Yeah. Will give you the momentum. Ngayon, pag pinutol mo yung momentum na yan, mapapagod ka. Kapag napagod ka, magpapahinga ka. Pero hindi mo alam, doon ngayon papasok yung jablo sa'yo. Di ba? Doon pumapasok yung gagawin na pwede. Okay, nagpahinga ka, huli ka. Kaya nga, di ba, anong sabi? Naglalakad-lakad lang ang jablo eh. May hawak cellphone, kumukuha ng picture. Naglalakad-lakad lang ang jablo. Sa paglalakad ng jablo, he is seeking whom he may devour. Nagpahinga ka, pinutol mo yung momentum. Ano ngayon ang pumasok sa isip mo? Yung sinasabi na ni Sir Dominic kanina. Darating ang punto ng pagkakataon, nagsasawa ka na. Di ba? Nagsasawa ka na. Parang ano yung kanina, Sir Jow eh. Binanggit ko yan sa isa sa mga meet na habang kami ay nag-uusap ng mga PSS sa area namin, Sir. Nabanggit ko lang, yung kataga ng maraming estudyante, shoutout muna sa mga PSS students. Medyo pahagingan ko lang to ng saglit. Alam mo, Sir Joe, yung kataga ng mga estudyante na meron silang mentality na tatapusin ko muna yung Bible school ko bago ko gawin itong bagay na ito. Hindi nila alam, sabi ko nga sa mga PSS students ng Bobo area tawag namin. ng bobo. Ha? Tawag ng bobo. Hindi ko, ang sabi ko nga dun, Sir Joe, sa mga PSS student namin, eto yan, once na sinabi mo yan, hindi mo alam, sa simula na sinabi mo yan, sa susunod na linggo na pumasok ka sa PSS, tatamarin ka na. Yeah. Magsisimula yan, hindi ka na magsusulat ng Bible notes. And so on and so forth. Later on, you realize, wala ka na sa PSS. Baka lang makalimutan ko to, Yes, sir. sasabihin ko, kasi maganda yung binanggit mo na yan eh. Ang dahilan kung bakit ganyan, because yung force mo ay sa'yo. Yes. Amen. That's your own force. Amen. Yeah. It's not God's force. Alam mo Sa'yo bang yun doon eh. din ako papunta? Hindi, siyempre, panganay ako eh. Nauna lang ako. Kala ko ba siya ngayon? Hindi. Yun yung sinasabi. Thank you, Lord. Hindi mo pwedeng, ano yun? Hindi mo pwedeng Ano yan? Wag mo. Conviction Wag mo pa na. putuloy yung momentum. Ito na. Hindi, totoo yun. Kasi pag sinabi mo kasi, tama yung sabi ni Sir Joe eh, yung force kasi na gamit mo is not, it's not come from the right force na. Umbaga, maling puwersa na yung nasa iyo eh. Yeah. Kaya nga, pag maling force yung napunta sa'yo, wala kang momentum. Yeah. Wala kang momentum. Kaya ngayon, Ano lang yun? Moment. moment. Nasayang mo yung moment mo. Di ba? Kaya nga, ito yan ngayon, team focus. Pag pinutol nyo ang momentum, katulad doon nabanggit ni Sir Joe kanina, mas nakakapagod yan. Yeah. Ginamit niya yan eh. Tactic sa amin eh. Nung siya yung nag-coach ng volleyball ng first year, last year versus the alumni, bira, init na yung mga players ka eh. Kainitan na laban, biglang tumawag ng timeout. Naputol yung momentum. Ano nangyari? Talo. Parang, hindi, na-experience ko yun. Last Monday lang eh. Ay, last Tuesday lang. Oh, tama. May nahalong di pala BIG nga pala nga. Muntik na. Oo. Buti na lang natuloy na yung momentum. Narinig nyo yung Buti na lang pinasab. Narinig nyo, team focus yung nangyari? Pag naputol ang momentum, talo. That's the reality. At hindi lang yun, Sir Joe, basta naputol yung momentum. Hindi lang basta sa pagpinutol momentum ka matatalo. Kapag nag-isip kang relax ka during the momentum. Yeah. Naalala niyo sabi ni Sir Joe kanina? That simply shows na hindi force ng Diyos ang gamit mo. Yeah. You are not strong. That simply shows that you are not strong in the power of His might. Come on. Bakit? Kasi nagre-relax ka eh. True momentum, hindi yan relax. It means you just keep going. Alam nyo ba, team focus, ito yan, the more na tuloy-tuloy ang momentum ninyo, hindi yan nakakapagod. Believe me. Yeah. That's right. Bakit?
ang totoong momentum nagbibigay sa'yo ng gana. Yep. Ang totoong momentum, you will have that energy. Kaya nga, di ba, ito, Gusto yes, ko yes, yes, dagdag yes. sir yung sinabi yung naranasan ni Pastor Sir, yung sinabi niya, Oo. second wind. Second Wind, di ba? Second Pag wind. napagod na. Oo, parang yeah. From Oo. momentum, pag napagod na, pag pumasok yon yung second wind, di mo alam, yung pagod mo nung una, biglang Yeah, mas grabe pa totoo yung yun. ano mo. Kasi, kaya nga, di ba, mapapansin nyo, minsan, dahil sa momentum, Sergio, di ba, mapapasigaw ka nga minsan eh. Yes, amen. But Dahil sa the momentum. everything will be everything will be everything will follow eh. Yes, sir. Kasi, yung totoong momentum, Team Focus, makinig kayo maigi, maganda itong pinag-uusapan natin kasi Come on. nasa papasok 2 weeks na lang, kalahati na ng taon. Wala na yung June na, 2 weeks na lang. Nasa gitna na tayo. Nasa gitna na tayo ng taon. Ngayon nga, pawala na ang pasok. Di ba? Hindi pa kung kailan sana nandoon yung maganda total involvement. Kaso nga, nandoon ka eh. Nandoon ka sa pagputol ng momentum. Wag mong puputulin ang momentum. Come on. Imagine niyo, nung nakaraan, binaybay ni Sir Job. From January, binaybay niya yung mga event kung paano kayo iningatan ng Diyos. Keep that momentum going. I'm telling you, ngayong bakasyon, hindi ka magkakaroon ng time out. Yeah. Hindi ka magkakaroon ng empty space. Hindi ka magkakaroon ng pagpapahinga sa kalagitnaan ng iyong kainitan. Huwag ka matatakot na hindi ka magpapahinga. Bakit? Because you are in the right force. And that right force is giving you the right momentum to keep going na hindi magiging wasted ang lahat ng ginagawa mo. Ito lang yung natatanging, this is the kind of force that will give you the right momentum for you na hindi ka mapagod sa ginagawa mo. That's right. Akala Amen. kasi ng nature, sir, di ba, Sir Joe, Sir Tom, nature ng tao na kapag tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, darating yung panahon, mapapagod ka. Pero alam nyo ba, etong klase ng momentum na nanggagaling sa force ng Diyos, hindi ka mapapagod dito. Alam nyo kung bakit? There is always a result dahil sa momentum na yan. Marami ang kabataan ngayon, marami nasa momentum kasi may pera. Maraming nasa momentum kasi kilala sa social media. Pansin mo yan, di ba, Sir Joe? Yeah. Trending ka eh. Kaya ka nasa momentum eh. Yeah. Pagkising mo kinabukasan, number 4 ka na lang. Yeah. Kaya binabantay-bantay nila. Yes, sir. Akalain mo yung iba, di natutulog. Oh, yeah. Akalain mo yan, para lang may gawin to keep that streak going na number 1 trending ka. Sure, Nakatulog ka ng tanghali sa sobrang pagod mo. Akala mo, momentum mo, okay eh. Napagod ka. Yan yung sinasabi ko sa inyo, that if yung sinabi pala ni Sir Joe kanina, if your force na ginagamit ay hindi sa Diyos at sa yung force lang, your momentum is wrong. Yeah. Mapapagod ka eh. Kaya maraming pagod na kabataan sa buhay ngayon. Oh, yeah. Yes, Sir Joe. Kasi Yes, sir. In fact, kaya nga wala sila sa Christianity. Kaya iba kahit nasa Christianity status, napapagod pa rin sila. Kaya nga, tinan mo, yung mga nagkadalasan nagpapakilala ng ganun, di ba? They end up what? Taking up their own lives. Di ba? May mga ganun. Kasi sa mundo, bakit may mga ganun? Young people, makikita nyo, celebrities, may ganun. Napapagod sila. You know why? Because, yun na nga, iba yung force that drives their momentum. Yeah, totoo yun eh. Kasi, imagine mo, sir, no? Pag meron time na na kapag yung binigay mo yung buong lakas mo. Ito sir, napansin ko to sa ating sa ating mga ginagawa diyan. Halimbawa na lang yung mga extracurricular activities natin na napagbibigyan natin ng panahon. Minsan diyan sa 3rd floor pag naglalaro tayo ng basketball, yung drive mo kapag yung momentum mo Naglalaro na tayo. nagtuloy-tuloy na nagtutuloy-tuloy, tayo lang dalawa. Yan, may empty. Walang momentum dito. Pag tayo, di ba, yung continuous na points, pansin mo, sir, hindi ka mapapagod eh. Yeah. Hindi ka mapapagod, pero subukan mong tumigil. Di ba? Subukan mong tumigil lang. Kahit, alam mo, segundo nga lang minsan eh. Yeah. Pag tumigil ka ng segundo, I'm telling you, imbis na yung sunod-sunod mong 3 consecutive shots mo na pumasok, subukan mo tumigil. Ibigay mo yung play sa iba. Mapapagod ka, makakapagpahinga ka, yung susunod mong shot, you miss it.
You see, young people, Amen. you see, the reality of life, pinapakita sa atin ng Bible. Di ba? Kapag once you cut the momentum na ibinigay sa'yo ng Diyos, makakapag-isip ka kasi ng sarili mo ng idea. Yeah. At kapag nakapag-isip ka na ng sarili mong idea, the force is not with you anymore. Amen. Yan yung gustong mangyari ng Diablo eh. Yung hindi makapasok at manatili sa'yo yung force ng Diyos. Kaya nga sisingitan niya eh. Yes. Kaya nga, what kills the momentum is that momentum from the force. Mamaya itutuloy ko yan eh. Kasi yung what kills the momentum talaga, pagka hinaluan mo yung force na nanggagaling sa Diyos na mula sa mundo. Kaya nga you cannot mix the two. Kaya nga, di ba, Amen, amen. hindi tayo naniniwala dyan sa, kaya nga ang paniwala natin, di ba, how can two walk together except they be agreed? Di ba? You have to come out from among them. Sino yon? Sino yung aalisan mo from those people na na kung saan they are drawn to the world. Di ba? Kaya kapag they are in the fellowship of the world, you have to come out from them. You see, I forgot that very familiar passage eh. Ano yan? Yeah, be ye separate, sabi ng Bible, di ba? Maliwanag yung sinasabi. Kaya ganun tayo, it's because of the reason that you cannot mix the two. Because we need the force that will help you na manatili ka dun. Yeah, dun sa straight na ginagalawan mo. You see, nandun yun eh. Kasi kapag po, hinaluan nyo ng mundo yan, young people, hinaluan nyo yung prinsipyo ng mundo or prinsipyo ng Biblia, a-applyan mo ng standard ng mundo, it will never go hand in hand. Kaya nga mahirap, young people, na magpakilala kang Kristiyano, alam nyo sa sarili ninyo yan, na kayo, hindi kayo, lalo na if you're from our church, nahihirapan kayong magpakilalang Baptist sa school ninyo, kasi alam nyo, lalo-lalo na kapag alam nyo na you're not living in the standard of the Word. Yeah. Amen. Amen. Mahirap magpakilala na Baptist ka and at the same time nakapantalong ka. Young people, nakuha niyo yan? Mahirap magsabi na Baptist ka, tapos at the same time dancer ka sa school nyo. Mahirap yan. Di ba? Mahirap na magpakilala ka na Baptist ka, then at the same time, sumasabay ka sa kasosyalan ng mga kaklase mo. You see, mahirap yung gano'n because it will never go. Magkaiba ng puwersa yun eh. Magkaiba Amen. ng force yun. Because, alam mo, ito yun masundan ko lang yung sinasabi mo, Sir Maki. Because kung titingnan nyo, kaya yan yung momentum killer ninyo, young people. Because you are acquiring mixed force. Yan yung nagiging problema. You are acquiring mixed force. Pinaghahalo nyo yung puwersa ng Diyos at puwersa ng Diablo. You see, kaya nga hindi maganda sa katawan yung 3-in-1. You see? Nawawala yung tapang. Nawawala yung tapang. Haluan ka ng tamis. Sabi ni Lola Bugs, diabetes. Oh. Di ba? Kaya kung sinasabi sa inyo yan, it's because na ilagay nyo sa isipan nyo ito, young people. Kaya minsan, spiritual kayo from the first half of the year and then on the last half of the year, karnal na kayo. Come on. Amen. Right. Yung involvement nyo, ang ganda ng streak of involvement ninyo, then later on, bigla na lang mawawala. Bakit? Isa lang dahilan. May hinalo kayong force na hindi dapat. Amen. Nakuha nyo? Amen. Meron kayong hinalo na puwersa na hindi nyo naman dapat sa inyo. You see, hindi mo pwedeng pagaluin yan. Tingnan nyo. If we're going, because pag pinag-usapan kasi natin, Sir Maki, ito yan eh. Momentum is a strength or force gained by motion or by series of events. Take note. Ulitin ko. Strength or force gained by series of events. Come on. Come on. Kaya nga kung nung January, ang series of events mo ay puro Diyos. January, February, March, April, nung May, hinaluan mo ng mundo. You see? Hinaluan mo ngayon ng dark side. Yung force mo. Yeah. Pagdating ng May. Kaya pagdating ng June, imagine mo, January, February, March, April, 4 months ka na ang series of events mo is coming from be strong in the Lord and in the power of His might. Come on.
Coming from the power of the Lord's might, yung series of events mo mula January hanggang April, and then May, pinasukan mo ng worldly force, ng dark side. Nilagyan mo ngayon ng dark side. Kaya pagdating ng June, nawala yung momentum mo. You see, ano ngayon ang problema dyan? The worst, Sir Dominic, Sir Maki, Team Focus, papalta ng Diablo na yung momentum mo is coming from the dark side na. Na hindi mo na mamalayan, nagsisimba ka nga dito, pero hindi ka na nag-involve sa area. Nagsisimba ka dito, pero hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Uy. Nagsisimba ka na dito, kasama mo ang magulang mo, pero hindi ka na nakikinig sa mensahe ng Biblia. That's right, amen. Nagsisimba ka dito, sumasama ka nga dito pagka may service, pero you are mentally absent na. You see, and before you know it, hindi ka na nagpa-participate at nagpe-perform ng tasking mo sa team focus groups nyo. Sa team focus groups natin. Bakit? Napaltan ng dark side yung force mo. You see, bakit nangyari yun? Because yung strength and force na meron ka, gained by the spiritual series of events na meron ka, hinaluan mo. Kaya nga ang dapat na matutunan nyo ngayong gabi, Team Focus, para magtuloy-tuloy ng tama, yung momentum mo, spiritual momentum mo, coming from the power of the Lord's might. Alam nyo yung pinakamaganda dyan? Huwag nyong haluan ng mga makamundong ideolohiya, makamundong bagay. That's the point. Ganun lang kasimple. You want to keep your momentum? Huwag mong lagyan o huwag mong putulan o huwag mong pahintulutan na masingitan ng makakaputol dyan. Yan ang napaka-importante. Madali lang mo naman. Gusto mo malaman kung ano yung makakaputol? Sa mundo. Mga tao na kinikilala mong kaibigan mo. Pero sabi ko nga sa inyo, tinan mo yung mga kasama mong kaklase mo na ipopost mo sa My Day mo, my question is this, nadala mo na ba sila dito? Simple lang, di ba? Kasama mo pa yun na naka-baby post. Pero ang tanong, nakapagpa-picture na ba kayo sa loob ng simbahan? Yeah. Amen. Na-my day mo na ba na yung kaklase mo, kasama mong nakaupo sa loob ng auditorium? You see? Na kaya ako sinasabi sa inyo, minsan, you have to, hindi lang minsan, you have to always be honest on the reality of your Christian life, young people. Anong momentum meron ka ngayon? That's right. Good point. Is it driven by the force of the Lord's might, or it is driven by the force of the dark side? Tama. Tama. Amen, amen. Alam mo, sir, ano Hindi yun pa, sasabihin mo pa lang. Alam mo, Sir Joe, ito yung tinatawag nating momentum. Pinutol lang momentum natin ng dark side. Ayun, dark side. Guard pa kaya ano yung gate. May mga tao, may mga kalabit dark penge. side dyan eh. Mas malupit pa sa dark Kalabit side. penge, pakipalis sila. Alam mo, Sir Joe, isa sa mga nagpuputol ng momentum, ito natutunan ko, sir, kasi when it comes to being able to play any contact sports, no? One thing that kills your momentum is the blind side. Yeah. Yaan yung tinitira sa inyo ng Diablo Team Focus. Yeah, this is true. One thing that kills your momentum at maganda yung sabi ni Sir Joe kung ano yung ibig sabihin ng momentum, yung series of events. Yeah, you think you're good when it comes to series of events. Bang, 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 momentum yan. You are in a good drive, tuloy-tuloy, the streak is going. Pero ang hindi mo alam, yung blind side mo. Kumbaga, yan yung isa sa mga bagay na hindi mo na makikita. That is why, sa verse na ating binabanggit dito, you need to put on the whole armor of God. Kasi kung itutuloy nyo to, etong verses na ito, Sir Dom, makikita nyo dyan in verse number 11, kung anong kahalagahan nito, kung bakit hindi ka lang basta mag-i-stay na just to be strong in the power of His might, but you need to put on the whole armor because that simply shows you are strong. If you are really strong, Team Focus, in the power of in the Lord's might,
isusuot mo yung armor na ibibigay sa'yo ng Diyos. Bakit? Kung bakit ganun kahalaga yung 2 verses, yung momentum ng 2 verse na yan. Yeah. Verse number 12, that is your blind side. Yes, sir. Amen. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, Yan. against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kalay mo, binanggit dito, Sir Maki, pati yung school nila nadamay. Principal ng mga principal nila. Oh, Mga principal na nagpapasayaw sa... Yaan, team focus, yung mga bagay na hindi mo nakikita. Yeah. Amen. Akala mo yung ay sir, hanggang picture lang naman kami. Hindi naman ako sumasama sa mga gimmicks nila. Come on. Hindi mo Amen. sumasama sa mga rides nila. Hindi naman ako sumasama dyan. Kaya nga, hanggang Buti may... nga, nandito si Steve eh. Ay, sorry. Sige, tuloy mo lang. Tandaan mo, lahat nagsisimula sa My Day bago maging My Night. Ay, ito maganda yun. Maganda yun, Gusto ko yan, gusto ko yan. Gusto niyo patunay? Anong oras ka umuwi kahapon? Yan. Nagsimula yan sa My Day. Shout out na si Oh. Michael. Shout out. Nagsimula yan sa My Day. Sumunod, anong oras ka nagpaalam? Kalahin mo nagpaalam ka ng alas 6. Dinaan sa lambing Oh. ang kanyang ina. Di ba? My Day. Siyempre, My Day. Post mo lang sa My Day. Sino na ang kasama mo sa gabi? Kaibigan mo o magulang mo? Mahirap nga pala yun, no? Yes, sir. May problema si Mark Zuckerberg dyan. But, Hindi ka pwede mag-post ng My Day sa gabi. hindi, alam mo na yung sa gabi? Isip mo pa yun. Hindi, mali. Ha? Hindi, ito kasi, sir. Pumasok kasi si Gerald eh. Kung hindi mo na itatanong, napag-aralan ko yan. Ay, bukas mo. Bukas mo. Bukas. Yung My Day, pag sa gabi, Oh. sa gabi ka na nag-post, hindi na My Day tawag lang. Andyan. My Story. Yeah. Isang buong araw na eh. Sa araw na. Balik tayo sa spiritual na kalagayan natin. Keep Yeah. that momentum. Palabasin nyo nga si Gerald. Wala yung momentum na. De, yan yung sinasabi ko sa inyo. That is the blind side. Team focus. Amen. Oh, verse number 12 is the blind side. Kaya nga kailangan mong ipagpatuloy yung momentum ng 2 verse. Yeah. Huwag mong puputulin in verse number 10 lang. Kailangan May magkasunod 11. yung 11. Totoo. Kasi may blind side ka eh. Yes. Sabi ko nga sa inyo, maganda yun sabi ni Sir Jao. Oh, Amen. perfect example of blind side. Na may day mo siya sa magagandang lugar sa Taguig. Sa lugar na kung saan kayo lang ang may alam. Sa Rizal. Uy. Di ba? Sa Payan. Hindi, totoo yun. Kanta yun eh. Kaya nga, tara. Di ba? Di ba? Lahat yan, na-i-post mo siya, pero na-i-post mo ba ang kaklase, kaibigan, o ano mong tawag mo sa kanya sa loob ng simbahan mismo? Come on, amen. Nakapagpa-picture kayo, ito, I'm not saying na Diyosin ninyo si pastor, hindi tinuturo yan dito sa simbahan, hindi tinuturo yan ng ating mahal na pastor. Because you're taking pictures with your teacher. Why not with your preacher? Yes, sir. Amen. Yan nga yung Amen. sasabihin ko eh. Ay, hindi kasi panganay Talagang, ako eh. Panganay. The Nauna blessing ako. of Firstborn. firstborn. Ito nga, Sir Jao eh. Ay, Sir Dom, Sir Jao. Isipin nyo nakakapagpa-picture kayo pag makakakita kayo ng mga celebrities na Yeah. nakikita nyo lang sa mga Idol, pa-picture Oh, naman. idol. Na wala naman na itutulong sa spiritual. Picture. Ang tanong, may nagawa na ba yun sa buhay mo? Man. Pero yung mga taong may nagawa sa buhay mo, nakapagpa-picture ba kayo? Come on. Ilang beses kayong nagpo-post ng picture na kung saan yung mga celebrities na pinapakilala ninyo? Ilang beses yung na-post ang picture ng magulang nyo o nung nakaraang Mother's Day lang? Blind side. That is one thing that kills your momentum. Amen. Your blind side. Kasi maliwanag in verse number 12, akala natin ang laban, akala nyo team focus, ang laban lang yung nakikita ng physical eyes. That's not the true battle. Hindi yan ang totoong battle. Hindi yan ang totoong laban. Tandaan nyo, team focus, ang totoong laban is the blind side. Amen. Kasi maiiwasan mo yan eh. Di ba? Ito, Sir Jao, Sir Tom, di ba? Nanonood naman tayo ng NFL lahat eh. Yeah. Di ba? Medyo lumipat ako sa rugby Sa na. rugby ka na. Rugby. To All Blacks yan. All Blacks na ako, ka All rin. Blacks. Walang Pag- padding doon. Pag nakikita mo yung kalaban ng pasugod sa'yo, may iwasan mo eh. Di ba? May iwasan mo yan. Magagamitan mo yan ng mga special moves mo, footwork, dribbling, and everything. Lahat.
Pati yung magtatackle sa'yo, makaka-spin move ka, makakatalon ka. Kasi kita mo eh. Pero, one thing, ang isa sa mga nagpapatalo, yung papaniwalain ka, nakita mo pa yung kalaban mo, pero sa gilid ka na pala atakihin. Man. Sa likod na pala ang atake sa'yo. Ang hindi mo alam, ipipeki ka ng Diablo ngayon, ito yung kalaban mo. Pero hindi mo alam, yung aatake sa'yo, umiikot na. See? Blindside. Kaya nga kapag hindi mo napansin yan, team focus, at pinutol mo yung momentum mo, pasok yung titira sa blindside mo, laglag ang buhay mo bilang isang kabataan. Amen. Kaya nga at the age of team focus, marami na ang napapahamak. It's because you right. cut your momentum, na-atake ka sa blindside mo. Yeah. Yeah. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi namin dito, keep your momentum going. Huwag mong puputulin. Man. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Kailangan keep that momentum going. Yeah, maganda yan. Napakaganda yan kasi you have to maintain the series of events. Amen. Amen. Yeah, the series of the... Diyan mo kukunin eh. Kaya ngayon, gusto ko ulit i-check sa inyo yung sinabi ko sa inyo kanina, Team Focus. Ngayong gabi, ano ang driving force ninyo ngayon na nagbibigay sa inyo ng momentum sa kristyanong buhay nyo? Yeah. Amen. Is it the force from the dark side or the force from the Lord's might? Yeah, Amen. good Amen. point. Amen. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Yan ang Amen, dapat amen. na ma-determine nyo ngayon sa sarili nyo. Because pag hindi mo talaga i-determine yan, young people, no? Pag hindi nyo talaga pagsusumikapan na bantayan yan sa mga sarili nyo, mabilis lang ang Diablo kasi mag-twist eh. Yes, sir. Akala mo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Sabi ko nga last Sunday, if I'm not mistaken, nung nag-preach ako, sabi ko nga, di ba? Akala mo, akala mo, kailangan mong umalis sa simbahan para tawagin kang backslider. Yung pala, diyan ka lang, maupo ka lang dyan, nawala Yeah. dyan ang utak mo, Amen. backslider ka na. Amen. Kala Kasi- mo, okay lang kahit di ka mag-perform sa GC. Oo, akala mo, wala ka. Wala yan, no? Akala mo, wala ka lang, ganun ka lang. Hindi. Alumni. Yeah, akala mo, alimbawa, hindi, kasi at least doon, medyo, meron pang ano doon eh. May sumusulpat pa talagang ano doon. Oo, may sumusulpat Oo. pa, taga-salba. Taga-salba. Alam O, mo, you're proclaiming the Oo. good, but you're the wrong things. Pero anyways, kasi ang sinasabi, kasi napaka-importante talaga nito, team focus. Yan ang dapat na ma-determine nyo. Marami pa tayo. Amen. Amen. Sa last na pag-uusapan natin next Thursday, Amen, amen. magandang pag-close natin dito. Ang may gusto kong bigay na konting encouragement sa kanila, Sir Dominic. Iba kasi yung naihanda ko, sir. What? Yeah. Okay na, konti lang. Onte. Regarding dito sa pinag-usapan Yes, sir. natin, Yes, sir. regarding dito, sa take mo dito sa mga sinabi natin ngayon dito, anong nakikita mo personally Gusto ko, sir, makakatulong sa mga young Amen. people natin? Yes, sir. Lalo na sa mga team focus. Ano pa, sir? Especially sa mga nakikinig sa atin ngayong actual. There you go. Ito, sir, yung... Baka makalimutan Virtual mo and yung grupo Facebook mo. Live. Ito, sir, sa akin, sir, yung... Bilisan mo na, amoy ko na yung barbecue. Yung take ko po, sir, sa shinare nyo po sa atin, Team Focus ngayon, is yung sa verse 11. Yeah. Kasi lalo na po, sir, yung first part ng ating episode, yung sinabi nyo po, ang pumasok agad sa isip ko, marami ring Team Focus na wala nang ibang ginawa kundi maghintay ng force. Tama. Ito yan. Wala na, hindi pagtapos na yung force, hindi na, kumbaga pagtapos na yung momentum, rather, yung sinasabi ni Sir Maki, pagtapos na yung momentum, hindi na siya kikilos. Kaya yung gusto ko yung Team Focus ni Sir Maki sa verse 11 eh. Tignan nyo yung sinabi sa first word. Ang sabi doon, put on. Okay? Tama. Put on the whole armor of God. Ibig sabihin, ikaw mismo, Team Focus, meron kang sariling effort dyan. Yeah. Hindi yung sa sariling, kumbaga hindi mo sariling force yun. Ang sinasabi ng verse dyan, ang gagamitin nating force, yung force pa rin na galing sa Diyos. Yes. And after nung momentum na yun, alang namang tumigil ka. Yeah, Kaya titigil at titigil. Good point. Kaya titigil talaga yung pag-usad, Team Focus. Diba sinabi ni Sir Joe, kaya titigil yung pag-abante natin sa ating Kristyanong buhay. Dahil once na tumigil yung momentum, hindi ka nakikilos. Anong nangyari doon? Yeah. Diba? Kaya ang ganda nung verse na yun. Doon pa lang sa first words, put on the whole armor of God.
once na umandar na yung momentum, kumilos ka rin. Good Kasi point. pag hindi ka kumilos, ano yun, hihintay ka lang ng force and jablo. Yeah. Tama. So, yan Sir Jow, Sir Maki, yun Alam- po yung nakuha ko. Sir, yung Sige, sinabi sige. niyang put on, ang ganda nung implication kasi nun sa akin. Yan. na Tingnan natin pagkaintindi kung ko. naisip mo yung naisip ko. You place that Oh. that momentum sa'yo. Maganda yung sinabi niya. Yes, sir. Totoo yun, sir eh. Kung kumbaga parang yung mag-antay ka, alam mo naisip ko doon, sir, sa sinabi niya na alam mo yung mga, ikaw, sir, bilang naging na rin namin, trainer namin dito when it comes to things. Alam mo yung pumapalakpakan. Alam mo, sir, yung sample. Maliit na bagay. Alam mo yung sample, sir, na yung gumaganong ka na, Yeah. di ba? Pag gumanyan na ako, alam niyo naman Yeah, na ito Yes, sir, totoo yes, sir. yun. Totoo yun. Di ba? Young people, sa mga... Iba ako kapag kay Dominic. Ibang pang trigger ng momentum. Iba ang dito pang eh. trigger ko ng Oo. momentum dyan. Pero yung, alam mo yun, sa mga naglalaro, sa nakaranas sa totoong basketball, hindi yung pogi yung mga nakakaranas sa totoo, di ba? If Hindi you're- naman Mindanao. hindi naman yun. Actually, yun ang ina-aim ko sana na pumunta tayo. But if your coach is clapping that hard na at gumagano-gano na sa bench, ibig sabihin, binibigay sa'yo yung momentum eh. Kaya maganda yung sabi ni Sir Dom eh. Huwag ka mag-antay. Kapag ibinigay sa'yo, pag sinabing put on, you put it on. Di ba? Kaya ang pagkaintindi ko dun, sir, you place it in yourself. That momentum, that kind of momentum. You placed it in yourself para mas lalo ka pang maraming ma-accomplish sa buhay mo. Team focus, Sir Jow. Kaya tama yun. Put on. Pag sinabi kasi natin put on, susuotin mo eh. It's the armor. Yeah. You have to wear it. Yeah. You see? Kaya nga, ang point dito is na hindi nyo nakikita young people. Malaki kasi implication. In fact, yan yung pagtatapusan natin dito eh. Kaya, pero at least you have the preview. Kaya minsan, nabubutol yung momentum. Talagang mapuputol. You will expect na talagang mahihinto ka sa pagpapatuloy mo sa pagiging matatag na Kristiyanong kabataan. Alam mo kung bakit? Paano ka pa makakapagpatuloy kung wala ka ng suot na armor? Amen. Di ba? Vulnerable ka na sa distraction. Bakit? Wala ka na. Because once you choose another force and not from the Lord's might, you will take off the whole armor. Yun ang pinaka-point dyan. Uhubarin mo yan. Hindi pwedeng suot-suot mo yan at nananatili ka sa mundo. Hindi. Magkalaban yan eh. Nakuha nyo, young people? You see? That's how simple it is. Itutuloy natin yung momentum na yan next Thursday. Alright? So I hope ay maliwanag yung ating pinag-usapan ngayon. Kaya, again, ay mamaya marami tayong babatiin. Ako man, personally, may babatiin ako ng mga first-time visitors maliban sa mababati ng ating mga boy shoutouts. Alright? So ako'y naniniwala na pinagpala tayo ngayong Huwebes na ito. Amen. Team Amen. Focus. Amen. Alright? So again, ay para sa mga kasamahan natin na babati sa mga viewers natin sa Google Meet and or our first-time visitors, take it away. Shoutout boys. Magandang gabi, Team Focus! Good evening, sir. Welcome back. Hi. Yes, welcome back, sir. And so, syempre, magandang Umaga. Ayos ah. gabi sa mga kasama natin actual. Maraming Gusto na po mag-umaga. umaga, hindi Sige, Gabi na po, sige. gabi na. Yeah. Syempre, ating si shoutout muli yung mga kasama natin na nanonood and nag-update sa ating mga GC. Yes. At syempre, unahin muna natin ay merong nag-send sa akin kanina. Napakarami nito mula sa bagong station natin, sir, sa Pasig. Yes, sir. Ito na, sir. Ako na. Okay, Ilabas yan. natin Sige, sa Google bagong Meet. station dyan sa Pasig City. At sila Justin Torrecampo, si Ezekiel Antonio, yan, si Chad Errol, at si Vincent, si Christian J, si Clarice, ayan, at ang iba pa. At syempre kila Sir Rene, Yan. kila si Sir Angela. Ayan, shoutout po sa inyo lahat dyan na nanonood. And I hope na magkita ulit tayo next Thursday. Amen. Syempre, ganun din naman yung mga, yung mga kasama natin Team Focus na mula sa grupo ng Dauntless Deborah. Ayan, yung mga nag-send ng pictures sa kanila. At ganun din naman mula sa area station ng Pasay West. Meron silang 12 first-time visitors. Wow, amen. Station ng Furthermore. Uy, kaboses kayo na. Sa station nila Brother Joshua, dyan kay nila Ma'am Aba.
ay meron sila isang first-time visitor na si Ramil Pitaw. Wow. Siya ay 15 years old. Maraming salamat. At ganoon din kay Carl. Shoutout sa'yo, Carl. At ikaw naman, Brother Jay. Shoutout din natin yung mga nag-send ng pictures galing sa Dauntless Deborah. At sino pa ba to? Yan, okay. Yung mga, yung mga, pati na rin po yung mga area stations natin galing dyan sa Central East, sa Makati Central, at sa Southeast. Pati na rin yung mga nag-send na mga grupo, ang Submissive Samuel, ang Honest Hannah, at yung mga individual na nag-send. Yan, si Janine, ang dalawang Panyergo, si Hannah at si Sofia, si Hannah Soronio. Kailangan ko sabihin, si Hannah at si Sophia nga. Ayan, tapos isa pang Hannah, si Hannah Soronio. Ayan. So, shoutout sa inyo, salamat sa panonood, at kita-kita tayo next Thursday. Yan, meron din tayo kasama dito. Shoutout kay Ma'am Jessa. Yung nag-send siya. Hi, ma'am. On the spot. Yan, sabi niya On dito, the spot. basahin natin yung message. Sige, basahin mo. Dito. Hi Steve, pa-shout out si Ariel at Shikaina sa Team Pag-asa. Ayan. Shoutout po sa inyo. Tingnan mo. Basahin mo. Thanks. 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 Ayan, maraming salamat po. Shoutout po kay Ariel and kay Shekinah mula Yan. sa station ng Team Pag-asa sa area ng Southeast. Amen. Maraming salamat. Napakarami nating first-time visitors ngayon. Ilan? Marami. 12. 13. Tapos meron pa yun dito. Hindi nasama sa number. Pero Yes. marami tayo more than 20 first-time visitors. Ayan. Maraming salamat sa mga bisita Steve, natin. wala kang sound sa live. Ulitin mo. Hello. From the start, i-record na lang po namin. Ayan, maraming salamat po ikaw, Brother Jay. Wala ka nakalimutan. Shoutout din po dyan sa, syempre, ang aking mga kasama dito. Yan, ang aking kapatid. At meron po kaming bagong kasama, sir, na striker. Yan, amen. Si Brother Chris. Yan, Christopher. amen. Palakpakan natin. Amen. 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 Yan. Shoutout din kanina. Hindi daw narinig yung Thank shoutout you, ko Jello. kay Ramil. Yan. Ayan, Kay sige. Ramil. Shoutout kay Ramil sa station nila Brother Joshua. Kila Ma'am Aba. Yan. Alam ko, nandiyan si Kaway-Kaway ka, Ramil. Yan. Yun sa taas. Yan. Ayan, yan. Yung wagalaw. Yan. Kaway-Kaway. Yun. Kaway siya. Okay. Yup. Yan. And of course, ay shoutout din tayo sa mga stations natin. Paki-blow out nga natin yung mga nasa Google Meet lang para makita natin sila. Yan, yung mga lahat ng nasa Google Meet. Yan. Alright. Kaya, sino yung mga nasa, yan, Wow, shoutout kila yan. brother sa mga missions natin. Yan, kila brother Gab. Yan, sila Yun, Sila shoutout sa inyo. Ronald at si Yan. Christian. Ronald and Christian, yan. Para si Josiah that's it, Isaac. ano. Amen. Good to see you again. And sino ba yung mga nasa missions natin na kasama natin dyan? Wala na? Wala ba si Prince Matmat? Wala. Eman, Wala rin si Ella tsaka si Migs. Yeah, wala sila. Anyways, again, shoutout sa mga bisita kanina. I hope ay narinig yung shoutout ni Brother Steve kanina sa mga kasama nila, Sister Angela at ni Sir Dennis. Yan. Shoutout sa inyo lahat. And sa Caralde Station. Yan. Maraming salamat. And gusto ko rin shoutout yung kila Sir, ayan, yun sila kumakaway. Shoutout ko rin kanina kila Sir Ivan. Marami rin pictures in it. Sir Ivan, nasa station ni Sir Ivan. Nandito ba sa Google Meet? Meron silang Ayun, nakita ko yung bata kanina eh. Ito, station ng mga nasa Kumakawa ng yung juniors. Pasay. Ay, Sir Ivan pala yan. Yeah, maraming bisita Station dito. yan, yan. Sir Alam ko Ivan, bata. ilan yan bisita dyan kanina? Sinabi mo kanina? 12 po. 12. Wow, amen. Man. Yo, wow. 21. 21. Okay, sige. Marami tayong bisita ngayon na Ano yun eh? nasa Team Focus eh. Midget Division. Yan, amen. Alright. Brother Jello, may bisita ba tayo dyan? Wala. Walang bisita dyan? Wala. Ba't nandiyan ka pa? Anyways, again. Alright, maraming. Kaway-kaway lahat ng mga nasa Google Meet crowd natin. Kaway-kaway kayo. Yan, amen. Maraming salamat. Thank you for joining us. Southeast. Yan, Amen. and sa station ni ng mga parang ko kulungan naman. Yan, amen. Alright, so maraming salamat. And of course, sa lahat ng mga nasa Facebook Live natin, ng mga audience, thank you very much for being with us. Thank you for joining us on our program tonight. And I hope and I'm praying na kayo po ay pinagpala sa programa natin sa gabi po na ito. And Shoutout of course, din sa aking asawa. yan. Si Sister Mariel. Yan, shoutout sa'yo.
And At of course, dito. To sa mga... shout out dito sa mga nandito sa loob na ating actual studio audience. Yan, kaway-kaway. Kaway-kaway. Yeah. Yeah. Alam mo, may Yeah. ambag na sa katotohanan. Yes, yeah, nandyan sila lahat. Alright, muli, maraming salamat. Thank you Ayan once na. again for being with us. See you on the next episode ng ating programa, Saying Alive! God bless you all. Have a good night rest, everyone. Peace! Yeah. Southeast number one. Southeast number one.